Hi guys! So we're going to Alcazaba today. So ito yung tinayo noon para gawing place of everything. Pinakunang panahon. Pero mainly it was purpose to be a prison. So ayan. So sinakop din to ng mga Muslim nung unang panahon hanggang 14th century I think. 7th century to 14th century. Kaya ang pangalan nito is Arabic. Alcazaba. Look at them. See? This is the reason why I couldn't make a vlog because of them. For today's vlog, I'm gonna vlog this two person going to hike the castle. So let's see how it's gonna turn out. We have to buy ticket. So this is the overview. Okay guys, bago magsimula, ang Alcazaba of Malaga is a fortress built noong 1057 to 1063 ng mga Muslim by the request of their king na si Taifas Berber ng Granada. So meron din tong Roman theater sa labas which is ipapakita ko sa inyo sa next video. I'm gonna video you. So ang entrance to go to the castle guys ay 350 per adult. 350 euro at I think it's about 2 euro per child. So dahil nga 13 years old pa lang si Kenny and 11 naman si Shiloh is ang biniyadan lang namin if I'm not wrong is about 6 euro something. So napakamura lang ng ticket to discover this castle. Or should I say fortress? So ito ang isa sa pinaka-highlight ng Malaga, ang kanilang big tourist spot dito sa Malaga. At malapit din dito yung Gilbaltro Castle at saka katedral nila. So for today's vlog, kasama ko si Kenny at saka si Shiloh. Dahil si CJ walang hilig sa mga ganito at nag-shopping na lang siya. Hike! Okay guys, so we're going to the Alcazaba Castle. Torre del Fort, no? So ang ganda, pakita nyo. Go away! I'm vlogging. How are we gonna make money if you're not helping me? So we're doing this vlog today to show you how beautiful this fortress. Again, ito po ay isang fortress. So baka nagtataka kayo kung bakit parang pa-hike or paakyat itong lakad namin. Kasi itong Alcazaba na to guys is nakatayo to sa paanan ng Mount Gibralfaro. Meron ditong daan papunta mismo doon sa castle, which is na naging defensive castle naman ng mga Muslim. Wow! Look at that! Look at Kenny now. Kenny, you can listen to the audio. Stop disturbing Kenny. You're always disturbing Kenny. Look at the cactus. Shiloh, look! There's a fruit. The cactus fruit. Wow. So that's why. Look. That's the cactus fruit, Shiloh. So guys, napakalaki ng fortress na to. I think you need about 3 or 4 hours para i-explore to. Kasi nga, mainly is kailangan naka-flat shoes din kayo dahil nga ang laki-laki at ang init-init at syempre kailangan para hindi kayo madudulas. So, ayan, kung nakikita nyo, sobrang kulit-kulit ni Shiloh. Ganito talaga to kapag ka nagtutour kami o may pinupuntahan kami. Talagang kailangan center of attention yan. Talagang nangungulit. So, ganito guys, kami pag nagta-travel talaga, we focus na makadiscover ng mga museum, ng mga castle, at ng kung ano-ano pang lugar. Konti lang kami mag-take ng picture guys. More on video kami kasi nga, alam nyo, tinatry ko talaga mag-vlog. Pero minsan talaga nakakalimutan ko dahil sa sobrang kulit din ng mga kasama ko na to na dalawa. Kaya minsan, konti lang talaga yung vlog ko. Pero today, tatry ko talaga na ipakita sa inyo ang ganda
ng fortress na to. Pangarap ko rin magkaroon ng sarili kong fortress parang araw. At siguro magtatayo ako ng ganito sa Quezon. Hindi man ganito kalaki, but at least ganito yung ideal. Kasi gusto ko talaga na magkaroon ng sarili kong castle. I never dream a dream house talaga, guys. I always dream that I will have a castle someday. And I will try my best to do that. So anyway, let's go back to the tour. Noong 1279 is nasakop itong fortress na to ng Nazarite Kingdom. Kaya naman ni-reform nila ito ng mas mapaganda lalo. Kaya yung mga gardens, yung mga room nito is more on Arabic style talaga. So, meron tong 3,400 meters na para sa mga civilian and 3,500 meters naman ang ginagamit para sa military use. Napakahalaga ng Spanish building na to, guys, or what we call the Muslim building in Spain, kasi nga isa ito sa mga may pinakamalaking part ng history dito sa Malaga, Spain. Kaya talagang ginagawa nila ang lahat para ma-preserve ang building na to, guys, ang fortress na ito. So, nandito yung mga garden site at mga building site. So, sobrang init, pero dahil nga nasa mataas na lugar to, sobrang mahangin at the same time. Sa unang panahon, guys, itong lugar na to, ang isa sa mga pinagmamalaki ng mga Muslim, kasi nga ang ganda ng water irrigation dito at it represent ng estado nila sa buhay ng unang panahon na talagang napaka advanced, dahil meron din ito well sa loob ng fortress para kung sakaling may gera at hindi makalabas yung mga tao is meron pa rin silang makukuhang tubig na gagamitin nila sa kanilang pang-araw-araw. Dati, nung unang panahon, kapag meron kayong system for the water is napakayaman nyo na. So, ganun kahalaga itong fortress na to. It represent their status long before starting 1000 BC. So, it's safe to say that this castle now is about 2,000, guys, 20,000 years old, or let's say 21,000 years old, diba? Sobrang grabe yung history ng nagdaan dito sa castle na to. Anyway, itong nakikita nyo, guys, is the Mirador viewpoint. So, isa ito sa pinakamagandang viewpoint dito sa Malaga. So, merong iba't ibang viewpoint itong fortress, and isa ito doon. Kung makikita ninyo, ang daming viewpoint to, diba? Pero syempre, nakakatakot tumingin sa baba. So, ayun, hanggang doon, guys, ang nakikita nyo ngayon, hanggang doon yung fortress. Pero, hindi na namin inakyat hanggang doon kasi nga close na yung half part dahil nga nire-renovate pa nila. So, hanggang sa gitna lang kami nakarating. Pero, napakaganda talaga ang lugar na to. At kung mahilig kayo sa history, may enjoy nyo talaga kasi ini-explain nila ang bawat wall na makikita nyo dito kung ano ang nakalagay dyan at kung para saan. So, itong fortress na to mainly purposely built talaga para maging defensive wall ng city. At saka, ngayon, hindi na to ginagamit at talagang pinipreserve na lang for touristic purposes. So, this is me being a clingy mom, guys. So, anyway, I will upload the other video. Ito naman yung garden ng mga Muslim, guys, noong unang panahon. Tingnan nyo. Napakaganda at punong-puno ng fountain. So, ayan, kung makikita ninyo, napakalaga ng mga fountain ng unang panahon kasi it represent their status in life. Kapag madami kang fountain, guys, noong unang panahon, ibig sabihin mayaman ka kasi afford mong makapagpalagay ng water system kung na tinatawag. So, also, I just want to share to you guys na kung interested kayo, pwede nyong i-google or pwede kayo mag-search ng about sa history ng lugar na to. Sobrang ganda talaga. Tingnan nyo. Sobrang daming tourist dito every year na nagpupunta dito.
ako, I felt like I wanna go back on this fortress para ipakita din sa nanay ko, sa tatay ko, at sa mga kapatid ko kasi sobrang ganda. Ito, napaka-famous ng column na to, guys. Itong arch na to kasi nga talagang makikita ninyo na it is Muslim or Arabic influence. Tingnan nyo mga anak ko. O, diba? May bayad to, guys, sa mga anak ko, kaya nagpapapicture. Kasi magsha-shopping sila mamaya. So, ayan, guys. I just want to share to you my love of culture, history, at saka my love of castle and fortresses. So, ayan. So, this is the view, guys, from the top. Ayan, ang ganda, diba? So, makikita nyo din yung harbor at saka yung mga new buildings na surrounded nito. So, nandito na kami sa malapit dun sa pinaka-dulo. Kaya lang close nga for public yung kabila. Kaya hindi namin napuntahan. So, meron din ditong restaurant. So, kumain muna kami at nag-lunch bago namin tinuloy yung holiday namin. So, this is us, guys. Diba? Sobrang ganda at napaka-peaceful. Ang ganda-ganda din ng view from here. So, syempre, kahit tanghaling tapat, naka-cocktail na ako. So, this is the life here in Malaga kasi sobrang init talaga. So, inom-inom lang tayo at para mas maganda at sipagin tayo maglakad. Kahit masakit ang ipin ko. So, diretso ang holiday namin. So, this is Shiloh being makulit talaga. So, thank you for watching, guys. Till next video, huwag kalimutang mag-follow at mag-watch sa aming YouTube channel, guys. At mag-comment ng related sa video to win GCash giveaways natin.